Apektado ng operasyon ng Makati City Hall kasunod ng pananatili roon ng pinasususpinde na si Mayor Junjun Binay. Nangako umano ang DILG sa kampo ng mga Binay na sa Lunes na isisilbi ang suspension order. Live mula sa Makati, saksi si Trisha Zafra. Trisha. Igan, wala pa ring uwian yung ilang mga taga-suporta ni Makati Mayor Junjun Binay na naririto pa rin sa labas ng Makati City Hall. Yan ay kahit pa hindi naman na raw isisilbi ng DILG ang suspension order mula ngayon hanggang araw ng Linggo. Sa ikatlong pagkakataon, dito na naman magpapalipas ng gabi si Vice President Jejomar Binay sa Makati City Hall kasama ng anak niyang si Mayor Junjun. Pagpapakita nga lang ba ng suporta o dagdag proteksyon din sakaling dumating ang mga magsisilbi ng suspension order sa anak mula sa DILG? Wala pa rin kasing TRO laban sa suspension na hinihingi nila sa korte. Pero hindi naman laging nasa City Hall ang Vice Presidente. Sa ibang pagkakataon, tila proteksyon din ng alkalde ang mga taga-suporta na isinara ang main door ng City Hall. Ang iba pang gate isinara rin. Kinailangan tuloy ilipat sa annex ang operasyon ng Business Permit at Health Department habang suspindido ang trabaho sa Makati Regional Trial Court. Humingi na ng paumanhin si Mayor Binay. Sabay paliwanag na para sa seguridad ang pagsasara ng mga entrada dahil marami nang dumaragsa sa City Hall. The plan here really is to avoid any how do you say this, any confrontation. Kung i-implement na yung order, that they will tell us beforehand na may pupunta kasi ayaw nga namin magkaroon ng kaguluhan dito. Gayunman, marami na ring maagang nagsiuwing supporter ngayong gabi. Hindi tulad nitong mga nakaraang araw. Ang pananatili sa City Hall ginawa na rin ng ama ng masuspindi rin bilang Makati Mayor noong 2006. Pero magpapatuloy kaya ang ganito hanggang Lunes kung kailan daw isisilbi ang suspensyon. Yan daw ang pinakahuling natanggap na impormasyon ng kampo ng mga Binay mula sa DILG. Hindi pa napag-uusapan kung aalis ang alkalde kung sakali. We need to discuss because we would like to comply with the rules and with the proper procedure. So the parties deem it best to negotiate. And we welcome the commitment of the DILG that they would serve the notice of suspension by Monday. Wala namang kumpirmasyon mula sa DILG kaugnay sa umano'y napagkasundo ang petsa ng pagsisilbi ng suspensyon. Ang Vice Mayor ng Makati handa naman daw magsilbing pansamantalang alkalde sa panahon ng 6 na buwang preventive suspension. Anyway, temporary lang to eh. After na mapatunayan nila kung sakasakali yung mga bagay na dapat nilang patunayan, and it turns out na okay naman, and then dalawang kamay, ibabalik natin kung ano man yung posisyon na iaatang sa atin ng DILG. Nilinaw rin niyang walang kinalaman sa issue ang pagiging miyembro ng Liberal Party, partido ni Interior Secretary Marojas. Bali-balita kasing makakalaban sa 2016 presidential election si Rojas ni Vice President Binay. Ayoko sanang mabrand as a Liberal Party member. Laging ganun eh. Ang nangyayari po ngayon talagang hindi po natin inaasahan. At pagpatungkol po sa mga kaso, ako po'y walang kinalaman dyan. Dating kaalyado ng mga Binay si Peña sa United Nationalist Alliance pero tumakbong Vice Mayor bilang independent candidate noong 2010. 2013 naman siya tumakbo sa ilalim ng Liberal Party sa parehong posisyon at running mate ni Attorney Rene Bondal. Hindi liberal si Bondal pero isa siya sa mga nagsampa ng reklamo sa Ombudsman sa overpricing umano ng Makati City Hall Building 2. Sa mga oras na ito, Igan, wala nang isinasagawang programa doon sa entablado dito sa labas ng Makati City Hall. Magkaganyan man, marami-rami pa ring mga taga-suporta ni Mayor Junjun Binay ang nananatili rito at sabi nila patuloy sila magpapakita ng suporta sa kanilang alkalde. At live mula rito sa Makati City, ako si Trisha Zafra, ang inyong saksi.